Anak ng Diyos ng Espiritu Santo. Amen. Kapatid, tumayo po tayong lahat. I-welcome po natin ang Holy Spirit. Amen. Mas po natin ating mga kapatid. Gamit po natin ang message ng ating Holy Spirit, renew me. Come, Holy Spirit, cleanse me. Come, Holy Spirit, teach me to pray. Holy Spirit, dwell in me. Come, Holy Spirit, anoint me. Come, Holy Spirit, fill me. Come, Holy Spirit, use me today. Holy Spirit, dwell in me. Pour out your grace, heal this place. Let your people feel your warm embrace. Touch your heart, sweet one, burn with desire. Holy Spirit, dwell in our lives. Pour out your grace, fill this place. Let your people feel your warm embrace. Touch your heart, sweet heart, then we desire. Holy Spirit, dwell in our lives. Holy Spirit, dwell in our lives. Holy Spirit, dwell in our lives. Amen. Handa na po sa kanyang Shaddai. Mga kapatid, pili po tayo sumayaw na ibigay po natin ang the best na papuri sa ating Panginoon. Amen. Anak, we're finished sumayaw. Halina at papuri tayo kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay, kaya tayo nasa gawain ni El Shaddai. Halina at papuri tayo kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay, kaya tayo nasa gawain ni El Shaddai. Awitan isayaw natin, samayan ang bawat tugtugin. Siksik, ibig tayo'y papalapit. Itutunan natin ang papupuri kay Yahweh El Shaddai. Halina at papuri tayo kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay, kaya tayo
tayo na sa gawain ni El Shaddai. Awitan ni sayaw natin, sabayan ang bawat tutugin. Siksik, tiktik tayo'y papalain. Itodo na natin ang papupuri kay Yahweh El Shaddai. Awitan ni sayaw natin, sabayan ang bawat tutugin. Siksik, tiktik tayo'y papalain. Itodo na natin ang papupuri kay Yahweh El Shaddai. Alina at papuri tayo kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Patuloy po tayo mag-pray sa ng Panginoon. Hallelujah. Mahal kita, walang hanggang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa ipagmulan hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti mapakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Pag-ibig mo ay siyang gabay sa kasakitan. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti mapakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko'y aalay ko
lahat para sa'yo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko'y iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti mapakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aapitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aapitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aapitin ko ang kabutihan ng To God be the glory. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age, you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkam Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into the land. To the outcast on her knees, you are the God who really sees. And by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkam Adonai.
praise and lift you high, El Shaddai. Purihin ka, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama naming nasa langit. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanpaman. Hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your word contained the plan, they just could not understand. There must somewhere cross up through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, Ikaw ang Diyos na pinagmumulan ng aming kalakasan, ng taglay naming buhay, lalo na po sa araw po na ito. Salamat, Ama, sa biyaya ng buhay pong ito. At dalangin po namin, Ama naming nasa langit, sa ngalan ng bugtong mong anak na sa Jesucristo ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Patuloy mo po, Amang, ilagay sa puso namin ang mga salita mo. Patuloy, Amang, magpapatatag ng aming pananampalataya po sa iyo. Patuloy, Ama, na magpapaalam ng pagmamahal namin sa iyo, Diyos, at hangarin na ikaw ay mapaglingkuran. Kaya muli, Ama, sa aming pagtitipon sa dakot kong ito, kami po'y inyong samahan. Lukuban ng iyong kapangyarihan at patuloy, Amang, dalangin namin. Mangusap ka sa iyong mga lingkod, mangusap ka sa iyong mga anak, at kami po'y makikinig sa iyo. Kumakatok po kami sa pintuan ng puso mo, dalangin po namin, dakilang Diyos. Dinggin mo ang aming mga dalangin at ipagkaloob din po sa amin ang aming mga kahilingan. Salamat, dakilang El Shaddai, at ang lahat ng to'y aming inaangkin sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, naging lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya, nagagalak ang aking espiritu. Tayo ay tutulungan niya. Purihin
tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina nakahandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siya ang kasama sa Hirap na nagitawa, purihin ang Panginoon. Si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Purihin ang Diyos. At ang mabuting balita o ang salita ng Diyos ay ating pakinggan mula po sa Aklat ng Hebreo, Kabanata po ay 3, simula mga talata 12 hanggang sa susunod na mga talata. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa talinggan ang Diyos na buhay. Sa halip magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa, upang ang sinuman sa inyo ay di madaya at maging alipin ng kasalanan. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo kung mananatili tayong matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya. Ito nga ang sinasabi ng kasulatan. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo, gaya ng inyong ginawa nang maghimagsik kayo sa Diyos. Sino ang naghimagsik sa Diyos pagamat narinig ang kanyang tinig? Hindi ba ang lahat ng inilabas ni Moises sa Ehipto? At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba sa mga nagkasala at namatay sa ilang? At sino ang tinutukoy niya ng kanyang isumpa, hindi sila makakapasok at makakapamahinga sa piling ko? Hindi ba ang mga suwail? Kaya't alam nating hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan nila ng pananalig sa Diyos. Ito po ang mabuting balita o ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Diyos, malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihang Diyos. Sa Kanya lahat ng kapurihan, ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Ang sabi po dito, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. Amen? Sabihin mo, sister, matigas ba ang ulo mo? Anong sagot niya? Hindi. Lahat ng hindi matigas ang ulo, pwede nang maupo. Palakpakan, papurihan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sa ating po napakinggan na salita po ng Diyos, ipinapakita po dito, mga kapatid, inilalarawan po dito na kung saan ay dito po yung pagpasok ng mga Israelita sa lupang pangako. Ito sila yung inilabas ni Moises buhat sa Ehipto para dalhin sa lupang pangako. Yung paglalakbay nila papuntang sa lupang pangako ay larawan po yan ngayon na sa panahon natin ay yan po ay larawan ng kung saan tayo ngayon ay naglalakbay patungo sa kaharian ng Diyos. Amen.
patungo sa langit. Amen. Hindi po ba? Na kung saan po dito po, ipinapakita po dito mga kapatid sa ating Jesucristo, na ang mga tao po na ito na dinala po ni Moises papunta sa lupang pangako ay hindi lahat ay nakapasok. Amen? Hindi lahat ay nakapasok. Ang sabi po dyan, nakarinig sila ng tinig ng Diyos, napakinggan nila ang salita po ng Diyos. Amen. Kung paano sila dinala ni Moises sa lupang pangako, tayo ngayon ang nais ng Panginoong Jesucristo, dalhin tayo sa kanyang kaharian. Ang sabi ng Panginoong Jesus, walang makakaparoon sa kanyang Ama, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nagsisilbing paalaala po sa atin ngayon, yung nangyari po doon sa mga Israelita, nung panahon na sila'y naglalakbay papunta sa lupang pangako, nagsisilbi po itong paalala po sa atin ngayon. Amen? Na kung paano po sila ay hindi nakapasok, kung ano't mga dahilan bakit sila hindi nakapasok, ay ipinapakita po ito sa atin ngayon, nang sa ganon mga kapatid, ay huwag natin tularan. Amen? Huwag natin silang tularan, bagos ay matiyak natin na yung ating ginagawang paglalakbay ngayon ay maghahatid nga sa atin sa kaharian ng Diyos. Si San Pablo po, sa isang bahagi ng sulat ni San Pablo, ang sabi ni San Pablo ay ang ganito, nagpapatuloy ako hanggang sa hangganan. Nagpapatuloy ako hanggang sa hangganan, at ang sabi ni San Pablo, yung aking buhay paglilingkod dito sa lupa, ang sabi niya, nais ko ang siyang magdala sa akin sa langit. Amen? Makikita natin na yung ginagawa ni San Pablo na paglilingkod sa Diyos, alam niya po, ito po yung magiging daan o magdadala sa Kanya patungo sa kaharian ng Diyos. Amen? At ito rin po ang hangarin po ng bawat isa po sa atin. Na ang sabi po dyan, yung mga tao po na ito na hindi nakapasok sa lupang pangako, bagamat narinig nila ang tinig ng Diyos, bagamat na kung saan mga kapatid ay nakapakinig sila ng salita po ng Diyos, ito yung mga tao na naghimagsik sa Diyos. Amen? Naghimagsik sa Diyos, na ang sabi po dyan, mga tao na natili sa kasalanan, mga tao na natili na kung saan matigas ang ulo, nagiging suwail, mga kapatid. Bakit po? Ang sabi po dyan, dahil sa kanilang kawalan ng pananalig sa Diyos. Amen? Ang kawalan ng pananalig po sa Diyos ay ang di pagkilala sa salita ng Diyos. Amen? Ang di natin pagkilala sa buhay natin sa salita ng ating Diyos. Ngayon mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, ano ang dahilan bakit ang tao ay lumatayo sa pananampalataya na dapat natin makita ngayon iyan sa panahon po natin? Tapos na yung paglalakbay ng bayang Israel papunta sa lupang pangako. Amen. Ngayon, tayo ngayon ang naglalakbay. Amen. Patungo sa kaharian po ng Diyos. Dapat makita natin sa panahon na to, sa ating paglalakbay, ano yung mga dahilan, bakit yung tao na nananampalataya sa Diyos ay tumatalikod. Kasi ang sabi po dito sa ating binasa, ang dapat nating pakaingatan po ay walang tatalikod sa Diyos. Amen? Kaya sa panahon po natin, dapat makita natin ito. Ano ang mga nagiging dahilan bakit po tao ay nagagawang tumalikod sa Diyos o ang isang mananampalataya ay nagagawa pang tumalikod sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang sabi po rito sa Ebanghelyo po ni San Mateo, kabanata po ay 24 at talata po ay 12, sinasabi ng salita ng Diyos ay ang ganito. Ang kasama ay lalaganap, anupat mang lalamig ang pag-ibig ng marami. Uulitin ko po, ang kasama ay lalaganap, anupat man lalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo.
ang isang dahilan ng paglalamig ng tao sa kanyang pananampalataya, ang sabi po dyan ay iiral ang kasamaan. Amen? At sa pag-iral ng kasamaan, ang sabi po dyan, marami ang manlalamig sa kanilang pag-ibig. Amen. Iiral ang kasamaan, at sa pag-iral ng kasamaan, itong kapatid, paglaganap ng kasamaan, ano ang mawawala? Ang pag-ibig. Amen. Pag-ibig. Ang pag-ibig po ay palatandaan ng paghahari ng Diyos sa buhay ng isang Kristiyano. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kapag ang Diyos ang siyang naghahari sa buhay ng isang Kristiyano, yung pag-ibig meron ang Diyos ay pag-ibig na maghahari sa puso ng isang Kristiyano. Subalit ang sabi po dyan, darating ang panahon paglaganap ng kasamaan, yung pag-ibig na ito ay dadaigin ng kasamaan sa puso ng tao. Amen. Ipinapakita na ito sa atin ngayon para na kung saan malaman natin kung paano natin iingatan ang ating sarili nang wag po tayo mawala ng pananampalataya at tumalikod sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapag natin nalalaganap ang kasamaan at lalamig ang marami sa pag-ibig, maghahari sa buhay ng tao ay galit. Amen. Ang sabi po sa Matthew 24 verse 9, sa mga panahon iyon, kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin. Isasakdal upang pahirapan at patayin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. Purihin natin ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang sabi po dyan, maraming tatalikod sa pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. Mawawala sa puso ng tao ang pag-ibig. Mawawala sa puso ng tao ang Diyos. Amen. At papalitan ng buot o galit, kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito po yung isang palatandaan na kung saan ang sabi po, darating ang panahon, marami ang tatalikod sa Diyos. Amen. Amen. Naranasan nyo na bang magalit? Amen. Minsan, Gaano kayo katagal pag nagalit? 1 hour. Isang oras lang. Ang sarap naman ng ganon. Ano? Di po ba? Parang sinabi ni Father noon dito, kapag ang bata nagalit, diba? Nagalit ang bata, inaway yung kanyang kapwa bata, maya-maya lang bati na sila. Diba? Bati na sila. Pero ang sabi ni Father, kapag ang matatanda ay nag-away, amen, mamamatay na lang, hindi pa magawang magpatawad. Amen? Diba may mga taong magagalit, tapos sasabihin, makakabalik ka lang dito kapag ako'y patay na. Kita niyo po yun? Kung naiintindihan lang ng tao yung salita ng Diyos, na ang sabi po ng Diyos, mapapatawad ka lang ng Diyos sa kasalanan mo kung ikaw ay magpatawad din. Aywan ko lang kung handa ka mamatay na hindi ka magpapatawad. Amen? Dahil bakit po? Kasi kapag hindi ka nagpatawad, alam mong mamamatay kang pupunta ka sa impyerno kasi kahit anong kasalanan meron ka, hindi rin papatawarin ng Diyos. Di po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Kristo. Kaya ito po, sa mga panahon na yan, ang sabi po, lalaganap ang kasamaan. Walang gagawa ng mabuti sa iyo. Amen. Kung ikaw ay may pananampalataya sa panahon kung iyan, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, kung ikaw ay may pananampalataya, hindi mo hahayaan na ang puso mo ay matangay ng kasamaang iyan. Hindi mo hahayaan na yung galit na gustong ilagay ng demonyo sa puso mo, hindi mo
mo hahayaan. Yan ang makapanghimasok sa puso mo. Yan ang magmamay-ari ng puso mo. Bagkus yung pag-ibig na siyang tanda ng paghahari o pagsasama ng Diyos sa buhay mo, yan ang iingatan mo sa puso mo. Amen? Diba? Kung ang Diyos ang ating gustong makasama sa buhay natin, hindi mo hahayaan na yung galit ang siyang maghari sa puso mo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito po ang isang dahilan. Pangalawang dahilan po, kaya maraming manlalamig sa pananampalataya, tatalikod po sa Diyos. Sinasabi po dito sa aklat po, sa sulat ni Pablo, sa pangalawang sulat niya kay Timoteo, kabanata po ay 3. Pakinggan po natin ito. Tandaan mo ito. Mababatbat ng kahirapan ang huling araw. Tandaan mo ito. Mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Anong ibubunga, anong maaring ibunga sa buhay ng tao yung sinasabi ni Pablo kahirapan? Kaya sabi niya, dapat mo itong tandaan. Mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw, ang mga tao'y magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapang-alipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos. Bukod dito, magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas at mamumuhi sa mabuti. Hindi lamang iyan, sila'y magiging taksil, walang taros, palalo, mahilig sa kalayawan sa halip na sa mga bagay na uol sa Diyos. Sila'y magkukunwang may pananampalataya, ngunit hindi naman makita sa buhay nila ang kapangyarihang ito. Iwasan mo ang mga ganitong tao. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa Panginoong Kristo. Ipinapakita dito na sabi po, pagdating ng mga panahon na ikiral yung mga kahirapan kong ito, ano ang maghahari sa puso ng tao? Ang maghahari sa puso ng tao'y kasakiman. Amen. At bunga ng kasakiman kong iyan, ang tao'y hindi matatakot gumawa ng masama dahil lang sa mga bagay na kinakailangan niya makamtan sa daigdig na to para sa panahon ng kahirapang iyan, mailigtas niya ang kanyang sarili. Amen. At kapag tayo dumating sa panahon na yan, na tayo mananahan sa ating magagawa, mga kapatid, at hindi na tayo mananampalataya po sa Diyos, yan yung panahon na kung saan ang tao'y tatalikod sa Diyos. At gagawin ng tao ang gusto niya, mabuhay lang sa daigdig na ito. Amen. Kanina, pinapakinggan ko yung homily ni Father tungkol kay, sino yung santong iyon? Si Agatha. Sabi ko, Lord, ang hirap talaga mabuhay sa kalooban mo. Amen? Ang hirap sumunod sa kalooban mo, Lord. O dito, ipinapakita, mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, darating ang panahon, magkakaroon, mababatbat ng kahirapan, maaaring gutom, maaaring karamdaman, maaaring makabigatan sa buhay, mga kapatid. Pero sa gitna ng lang na iyan, ang tao, at sabi ko dyan, tatalikod na sa Diyos para lang iligtas ang kanyang sarili. Pero si Agatha, pinaghiwa-hiwa na, pinagulong pa sa baga. Habang tinitingnan ko yun, yung sinasabi ni Father kanina, ang sabi ko, kaya ko kaya iyon? Amen? Minsan nga, kaunting hirap lang, natutokso na tayong gumawa ng hindi maganda. Amen. Yung pagulungin ka pa sa baga. Amen? Na tila baga makikita natin kahit gano'n na kahirap ang kanilang pinagdadaanan ng sandali na yan, hindi pa rin nila ipinagpapalit ang kanilang pagkakilala, pananampalataya sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoon. Malakas
na papuri para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos, na ito ang dapat matanaw natin sa buhay po natin. Papayag ka kaya sa panahon ng kahirapan na yan, minsan yung isusubok na lang aagawin pa sa'yo at sasabihin, salamat, may umagaw. Amen. Hindi biro po ito. Amen. Sinasabi na ito, pinaparating na ito sa atin ni Pablo sapagkat nais ni Pablo ng sandali po na yan kung ano man nagiging kalalagayan ng bayan po ng Israel nung sila'y lumalakbay punta sa Ehipto, papunta po sa lupang pangako, buhat sa Ehipto po, kung paano po sila namuhay sa kasalanan. Ngayon, pinapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos kung paano po tayo lalakbay sa panahon na ito na tiyak makarating sa kaharian ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Kaya, pagdating ng ganitong mga panahon, ano ang kailangan? Ang sabi po dyan, para pagdating ng mga ganitong sitwasyon, mga kapatid, tayo po ay dapat huwag mawalan ng pananampalataya at para walang tumalikod sa ating Diyos. Amen? Huwag mawalan ng pananampalataya. Kaya kinakailangan, ano ang sabi po dyan? Kinakailangan walang tatalikod sa Diyos. Ang sa aklat, sulat ni Pablo sa aklat ng Roma, Kabanata 12, talata 2, ang sabi po dyan, huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Kanina sinabi ko, pag nabatbat ng kahirapan, ito yung magiging kalalagayan ng tao. Amen? Magiging sakit, magiging palalo, magiging mataras, lahat ng kasamaan gagawin ng tao para lang mabuhay sa panahon kong iyan. Pero ang sabi ni San Pablo, huwag kayong umayon sa kanila. Amen? Huwag ninyo silang tularan. Dahil yung kanilang ginagawa ay hindi pagpapakita ng pananampalataya, kundi pagpapakita ng kanilang pagtalikod na sa ating Diyos. Kaya ang sabi ni San Pablo, huwag nyo silang tularan. Amen? Kinakailangan sa panahon kong iyan, yung pagmamahal meron ka sa Diyos, hindi nawawala sa puso ng bawat isa sa atin. Amen? Masarap ba mahalin ang Diyos? Taas ang kamay ng mga nagmamahal sa Panginoon. Papurihan natin ang ating Panginoon Jesucristo. Hallelujah, glory to God. At para wag mawala yung pag-ibig na yan sa puso natin, mga kapatid, sa panahon kong iyan, upang tayo po'y manatiling maging matatag sa ating pananampalataya. Kasi ang sabi po dyan, kung tayo manatiling matatag sa ating pananampalataya, makakasama natin si Kristo. Makakasama natin ang Panginoon Jesus. Yung pagiging matatag sa pananampalataya ay pagpapakita na anumang sitwasyon meron sa mundo kong ito, hindi mo ipagpapalit si Kristo. Amen. Amen. Natin gagawin ipagpalit si Jesucristo kaysa mga bagay meron sa mundo ito para lang tayo mabuhay. Amen? Kundi mas pipiliin natin, mas tawag po nito, mamatamisin natin na magtiis na kasama si Kristo kaysa makamtan ang mga bagay na iyan na magpapalayo sa ating Panginoon. Purihin po natin ang Panginoong Jesus. At para mangyari po, walang tatalikod sa pananampalataya, mananatili ang bawat isang nagmamahal sa Diyos, mananatili ang bawat isa na nanatili may matatag na pananampalataya. Ang sabi po niyan, magpaalalahanan kayo araw-araw. Magpaalalahanan kayo araw-araw. Yung salitang paalaala ay malasakit. Amen. Kapag hindi mo na mahal ang isang tao, mga kapatid, yung salitang paalaala po, malasakit iyan. Pagmamahal iyan.
Kapag hindi mo na mahal ang isang tao, huwag mo nang paalalahanan. Sabihin mo, matanda ka na. Di po ba? Malaki ka na. Kaya kapag hindi mo mahal ang isang tao, hindi mo na pinaaalalahanan. Amen? Kapag may nangyari sa kanyang hindi maganda, ano sinasabi mo? Buti nga. Di po ba? Pero kapag tayo po ang sabi po dyan, para wag mawala ng pananampalataya, pagmamahal, umawala sa puso ng tao ang pagmamahal sa Diyos, magpaalalahanan po tayo, magmalasakitan po tayo, na sa pagmamalasakit ang pagpapadama ng pagmamahal, na sa pagtutulong ang pagpapadama ng pagmamahal, na ang sabi po ni San Pablo sa Galatians chapter 6 verse 2, ang sabi po dyan, magtulungan kayo nang sa ganitong paraan natutupad nyo ang utos ng Diyos. Ano ang utos ng Diyos? Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. At sa pamamagitan ng pagtulong natin sa ating kapwa, yung utos na yan ng Diyos, yung pagmamahal na yan na ipapadama natin sa ating kapwa, nang sa ganun yung pag-ibig mayroon ang tao na to sa ating Diyos ay hindi nawawala. Amen. Nagiging matatag ang kanyang pananampalataya at pagmamahal sa ating Diyos sa pamamagitan ng ginagawa nating pagmamalasakit sa isa't isa sa pamamagitan ng pagpapadama ng pagmamahal ng Diyos sa isa't isa. Amen. Kapag yan ang nadadama po, na kanina po na habang ko nilay, sabi ko nga, mayroon sinabi sa isang kasulatan na sabi po ay, maraming taong pumunta kay Jesus sa tabi ng lawa para makinig ng salita ng Diyos. Ibig makapakinig ng salita ng Diyos. Amen? Napakaganda kasi nung makita kong binabasa ko ito, sabi po, ibig ng mga taong makapakinig ng salita ng Diyos. Tignan niyo po. Siguro kung puno itong simbahan ngayon ng mga taong ibig makapakinig ng salita ng Diyos, parang ang ganda lang siguro tingnan. Amen? Ang ganda tingnan. Pangalawa po, ang sabi po dyan, magtulungan. Kaya ang sabi po, huwag niyong kaligtaan ang dumalo sa pagtitipon tulad nito. Amen? Upang palakasin ang isa't isa. Paano natin mapapalakas ang isa't isa sa oras tayo nagkakatipon tulad nito? Di magmahalan tayo. Amen. Magmahalan po tayo, mga kapatid. Ipadama natin yung pagmamahal sa isa't isa. Pagmamahal na magpapatatag. Amen? Sa Kanya. Sa Kanyang pananampalataya sa Diyos. Kasi kapag hindi na nadadama yung pagmamahal sa ating pagtitipon, parang walang Diyos sa ating pagtitipon. Amen? Di po ba? Parang wala siya sa atin. Pero kapag ang pag-ibig ng Diyos ang nadarama sa ating pagtitipon, pagmamahal ng Diyos ang naipapadama natin sa isa't isa, mararamdaman ng bawat isa ang Diyos. Amen. At walang lalayo at tatalikod sa ating Diyos sa pamamagitan ng gawain na ito ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri para sa ating buhay ng makapangyarihang Diyos. Saan tayo makakakuha ng kalakasan sa ating pananampalataya? Sa ganitong pagtitipon. Amen? Sa ganitong pagtitipon. Pangatlong sabi po dyan, kinakailangan ang bawat isa ay manatiling may pananampalataya. Kasi ang sabi po, ang taong nawawala ng pananalig sa Diyos ay taong mapapahamak. Amen? Kaya ang sabi po, ingatan nyo ang bawat isa na walang sumama. Pag sinabing walang sumama, walang taong mawala ng pananampalataya sa Diyos. Walang sino man sa atin mawala ng pagmamahal po sa Diyos. Amen? Para walang mapahamak. Ngayon, sabi po dyan, dapat manatiling may pananampalataya. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya sabi ko kanina, ang sabi po doon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 5, sabi po dyan, maraming tao na ibig makapakinig ng salita ng Diyos.
tayo po ay nananalangin. Amen. Pumapasok tayo dito sa simbahan, tayo po ay nananalangin. Maganda po yun na tayo nananalangin. Kapag tayo ay nananalangin, umaasa tayo na mayroong Diyos na nakikinig sa atin. Amen. Na yung ating hinihingi sa Kanya na mabuti o makakabuti para sa atin ay naririnig niya at handa niyang ibigay sa atin. Amen. Kapag tayo'y nananalangin, pinaparating natin sa Diyos na ito na alam natin nakikinig sa atin kung ano yung gusto natin, kung ano yung ibig natin, kung ano yung mabuting gusto natin hingin po sa Kanya. Sinasabi natin sa Diyos at siya'y nakikinig sa atin. Amen. Ngayon mga kapatid sa Panginoong Hesus, kung tayo po'y nakikinig ng salita po ng Diyos, amen. Kung tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, ibig sabihin yan kapatid, yung mabuting gusto ng Diyos, gusto mong malaman. Yung mabuting gustong ipagawa sa atin ng Diyos, yun ay gusto mong malaman. Kaya ka nakikinig ng salita ng Diyos. Na ipaparating sa atin ng Diyos yung mabuting gusto niyang matutunan natin gawin sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ipinaparating sa atin. Amen. Kaya napakahalaga ng makapakinig ng salita ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang salita po ng Diyos, ang siyang bumubuhay ng ating pagnanasa na magawa ang kalooban niya. Amen. Yung salita ng Diyos, at sabi po sa aklat ng Hebreo, Kabanata 4 at talata ay 12, pakinggan po natin ito. Ang sabi niya po rito ay ang ganito, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Purihin natin ang Panginoon Hesus. Ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos, kapag pinapakinggan natin, ito yung bumubuhay, nagbibigay buhay sa puso natin, na kung saan para magkaroon tayo ng pagnanasa, gawin ang kalooban ng Diyos. Na habang wala ito sa puso po natin, paano magkakaroon ng pagnanasa sa puso mong masunod ang kalooban ng Diyos kung mismo walang nadarama ang puso mong salita ng Diyos? Amen? Kung hindi niya yan nararamdaman. Ang sabi po, ang salita ng Diyos ay parang buhay at magkabilay talim. Kapag narinig mo ang salita ng Diyos at wala kang naramdaman, manhid ka. Amen. Dahil buhay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang naglalagay sa atin, mga kapatid, ang naglalagay po sa atin ng dapat nating magiging kalalagayan sa harapan ng Diyos. Amen. Ito po yung salita ng Diyos na kung saan sa pamamagitan ng salita po ito ng Diyos na ito, mga kapatid, na ating napapakinggan, inaayos ng salita ng Diyos yung ating kalalagayan sa harapan ng Diyos. Nang tayo'y magiging karapat-dapat sa Kanya, na sa tuwing tayo lalapit sa Kanya at mananalangin, yung ating panalangin ay tiyak na marinig ng Diyos. Makarating sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ang sabi po dyan, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag nang maging matigas pa ang inyong ulo.
Kung ganito katalas at buhay ang salita ng Diyos, tapos dumating sa puso mo ang salita ng Diyos at wala kang naramdaman, sabi, napakatigas na ng ulong iyon. Amen. Ang Diyos ay nagpapaalala. Lahat po tayo, mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo, lahat po tayo ay nais ng Diyos makasama sa Kanyang kaharian. At ang sabi po dyan, tayo'y makakasama ni Kristo kung magiging matatag tayo sa ating pananalig sa Kanya. Masdan mo ang mundong mayroon ka ngayon. Amen. Gaano kabulok? Ano kanina sabi ni Father? Bakit may mga taong alipin ng ganitong kasamaan? Isa lang ang dahilan, wala ang salita ng Diyos sa puso ng tao. Kung naririyan lang yan at nararamdaman ng tao ang salita na yan, nararamdaman ng puso ng tao ang salita po ng Diyos na yan, ang tao na ito ay matatakot gumawa ng masama. Hindi niya hahayaan na ang puso niya ay alipinin ng kasamaan, kundi ang puso na yan, iingatan niya na magiging mabuti. Ang puso na yan ay iingatan niya na magiging maayos sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Tumayo po tayong lahat. Mabuti ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoong Jesus. Mahal ho ba kayo ng Diyos? Amen. Nararamdaman niyo ba sa buhay niyo ang pagmamahal ng Diyos? Amen. Napakasarap niya magmahal. Ayaw niya may mapapahamak sa atin. Ayaw niya may nasisira sa bawat isa po sa atin. Marami ang tatalikod, marami ang manlalamig. Pero ang salita ng Diyos ngayon nakakarating sa puso mo. Amen. Dahil nais ng Diyos, huwag kang mapabilang sa mga manlalamig. Huwag kang makasama sa mga maraming tatalikod. Ang nais ng Diyos, maging tapat ka sa Kanya. Maging matatag ka sa iyong pananampalataya. Mahal kita, walang hanggang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa paghimbing, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Huwag nawa mawala yan sa puso natin. Ika'y tapat sa Ramdaman natin harap ang kabutihan at katapatan na yan ng Diyos sa buhay natin araw-araw. Ika'y mabuti mapakailanman. Yes, Lord. Hallelujah. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Pag-ibig mo ang siyang gabay sa kasakitan. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti mapakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo? Kailan
Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko'y iaalay ko at para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko'y iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Panginoong Jesus, ang kabutihan mo tunay o Diyos na walang hanggan, hindi nagbabago. Sa gitna ng mga kadiliman, meron kami sa mundong ito. Ang kabutihan at pag-ibig mo ang siyang nagiging liwanag at pag-asa namin. Sa panahon ng aming mga kahinaan, kabigatan na nararanasan, ang pag-ibig mo ang siyang kalakasan namin, Lord. Patuloy mong pagpalain ang puso namin, Panginoong Jesus. Patuloy mong tin ang puso namin sa lahat ng nakakapagparumi nito, Diyos, nang manatili sa puso po namin, Panginoong Jesus, ang mga awitin dahil sa iyong kabutihan. Ang mga salita, O Diyos, na hindi man sapat, Panginoon, para ikaw ay pasalamatan. Salitang magiging laman, mamutawi sa aming labi, O Diyos, araw-araw, dahil sa iyong kabutihan na walang hanggan. Salamat, Panginoong Jesus. Hinihiling ko ang iyong kamay na panatilihin mo, Diyos, na siya may hawak ng buhay ng bawat isa sa amin habang kami naririto sa Hong Kong, dakila Diyos. Kamay mo, Ama, kamay mo, Panginoong Jesucristo, ang dalangin kong manatiling may hawak ng kanilang buhay. Kamay mo ang mag-ingat sa kanila. Kamay mo laging ilaan para, Ama, sa oras ng kanilang kailangan, anumang tulong, Panginoon, kanilang hingin, ipagkaloob mo sa kanilang kamay mo, Panginoong Jesucristo. Salamat, Panginoong Jesus. Itago mo kami sa kapangyarihan, itago mo kami sa iyong pag-ibig, balutin kami ng banal mong dugo. Balutin mo kami ng banal mong dugo, Panginoong Jesucristo. At tulad ng iyong pangako, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Ang buhay meron kami, buhay na patuloy namin itatalaga para ikaw ay papurihan, parangalan sa bawat gagawin namin. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat. Taas natin ang mga bagay na nais natin taas sa Panginoong Jesucristo. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, pagpalain mo ang kahilingan ng bawat isa. Buhat sa puso mong punong-puno ng pag-ibig, awat, o Diyos, habag para sa aming lahat. Hinihiling ko po ipagkaloob ang kahilingan ng bawat isa. Ang biyaya ng magandang kalusugan, ang biyaya, O Diyos, ng kalakasan araw-araw, ang biyaya, O Diyos, ng kagalingan, ipagkaloob mo sa bawat isa po sa amin.
Ang biyaya ng mabubuting bagay dakilang Diyos, dalangin namin ang pumuno sa buhay po nila habang sila naririto sa bansa po ito. At maging sa kanilang mga mahal sa buhay, ang mabubuting bagay na yan o Diyos araw-araw, ipagkaloob mo dakilang Diyos. Samahan mo po ang bawat isa na sa bawat gagawin namin, Panginoong Hesus, ang tagumpay o Diyos makamta namin, magawa namin ang lahat ayon sa iyong kalooban para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Pagpalain mo ang mga taong kanilang pinaglilingkuran, Panginoong Hesus. Pagpalain mo, Lord, ang buhay sa pagitan ng paglilingkod ng aking mga kapatid. At dalangin ko, Ama, mahalin sila ng kanilang mga pinaglilingkuran. Salamat dakilang Diyos sa iyong kapurihan sa katugunan ng lahat ng aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan, pasalamatan natin ang ating Panginoong Jesucristo at patuloy kayong samahan ng Diyos, pagpalain sa inyong lahat na gagawin. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang lingap, salamat ibinigay niya si Jesus Kristo. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang lingap, salamat ibinigay niya si Jesus Kristo. At ngayon ang mahina'y malakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat, salamat. Mga kapatid, tayo po'y manatiling nakatayo at ating dasalin ng Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang nakahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong mga pangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging kong pinagkatiwalaan. Ika'y lilikas niya sa panganib sa umang narita. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lihim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya ang pagsasanggalan pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Hindi ka matatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay nakikita mong pinarusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang. At ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uri mga paghihirap sa iyong kahanan. Susubuin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas. Nang hindi masakta ng mga pamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maano sa mga serpiente at iyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at
Iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilangin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahilay sa saklulokan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararanahan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamong nila ay kaligtasan. Maaaring ipinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga bala upang sanantayin ang mga lupain nito. Maaaring palaganatin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ng bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganahan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all. See you next Thursday and see you tomorrow.